Love shout out, good evening mga kakabsat. Nagbabalik ang inyong lingkod, Maestro Paul. Mega love shout out po sa inyo. At syempre shout out sa makasama natin na mga nandito. Napakaaga mga kakabsat. Shout out sa 100 plus live viewers natin at syempre sa ating mga kaibigan. Desert Spring, shout out kabsat. Deborah G, si Ligaspi, may love shout out. Good afternoon at mga nandito, hello. Sabi naman ni Kapsat Ligaspi, ayun eh. Diba pag-uusapan natin, Maestro? Dali lang. Yeah. So ito na nga mga kakabsat. Diyos ko Lord, hustisya makakamit na bago pa malibing si Mima. So ngayon is first night po ni Mima dyan sa Samar, sa kanyang probinsya. So far wala po tayong update. Makiki-update na lang tayo sa mga kasama nating ibang vloggers na nandun na taga Samar. So abang-abang na lang tayo. So far yung mga updates natin, yung mga nangyari kagabi, ang dami pong pumunta, Kamsat. Grabe. Ibang klase ang last night ni Mima, mga Kamsat, dito sa Quezon City. Tapos kahapon pinag-uusapan natin, di ba? Tukoy na ng PNP. Alam na nila yung pagkakakilanlan. Tapos paggising natin kaninang umaga, Diyos ko Lord, arestado na. May mugshot pa. Ayan oh. Ay, ito pala. Ayan yung mugshot, Diyos ko Lord Rudy. O di ba? Saan ka pa? Ito pala kinto. Hindi, lumit. Ayaw na lumit. Ayaw na. Yan na yung pinakamalaki. So, ayan na. Ngayon, syempre, dahil nahuli na yan, mga kapsat, no? Dahil nahuli na yan, ang next, ang mas importante, mga kakabsat, sino ang nag-utos sa dalawang kumag na to, no? Tapos, alam niyo ba kakabsat, yung mga DDS pages, yung mga garapatang pages, no, tsaka mga vlogger nila, hanggang ngayon, gulat na gulat sila. Bakit daw ang bilis? Sobrang bilis daw ng paghuli sa mga riding in tandem na gumawa nito kay Mima. Bakit daw ganun? Ano to? Lokohan na ba? Putragis talaga. Oo, mga kumag talaga itong mga garapatang DDS na to. O siya. Ipakita muna natin ito mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudet. Nag-iiyakan na mga garapatang DDS mga kakabsat. Teka lang. Saan na yung ating... Papahinga muna natin to. Also known as Lima. So we've taken into custody alias MS, who is the gunman, and alias JA, the driver. So cases that will be filed will be murder and of course violation of Section 38. So nilagay lang talaga ng alias, mabsat, no? Siyempre hindi nila pwedeng i-konyan kasi baka makompromise yung ginagawang operasyon ng PNP. So hinihintay natin. Siyempre sila talaga unang dyan magsasabi. Although may lead na kami na siyempre yung GC ng mga makakasama namin, talagang updated. Pero siyempre hinihintay natin yung mga update ng PNP. 10591 as well as violation of RA 9516. Alright. Naku, may sinasabi si Kabsat, si birthday boy! Nako, eto na mga pre, no? Etong bumaril po kay Mima Alicia, yung dalawa po ay nahuli na po. Itong dalawang bugok na to ay mga DDS. Ah, really? DDS? Grabe talaga. Ang sasama talaga nitong mga DDS na talagang may pinagmanahan po. At ay, eto Diyos ko pa, po, Rudy. abangan po natin sa mga susunod po na mga araw. Malalaman na po natin kung sino talaga ang mastermind. Kabsat birthday boy! Bukas lalabas na, di ba? Bukas lalabas na. Lalabas na ang beat. Diyos ko po. Utak sa pagpapatay kay Mima Alicia. So abangan po natin mga pre. Share po natin ang video ito. Basta DDS talaga utak kriminal. Tingnan nyo nga yung mga DDS dyan. Tuwan-tuwa sa pagkamatay ni Mima Alicia. Kasi sinusuportahan po nila yung killer. Yung pumaslang kay Mima Alicia. Ganun po sila. Baka nga mga kamag-anak yan ng killer Yung mga tuwan-tuwa dyan. Ang papangit pa naman ng mga pagmumuka. So i-share po natin ang video nito mga pre. Tuwan-tuwa po sila sa pagkamatay ni Mima Alicia. Sinusuportahan po nila
nila yung pagpatay. Sinusuportahan po nila yung mga pumatay. Sabi nyo, ayaw nyo ng patayan. Pero bakit ngayon, yung killer, mas sinusuportahan ninyo? Nakakahiya kayo. Tandaan nyo po ito. Yung tatay ninyo pinapahirapan sa hig dahil kayo mismo na mga tagasunod niya, yung mga utak kriminal. Si tatay nyo buhay pa pero pinapahirapan na. Ang payat-payat na ng tatay niya. Kaya yung mga pre, share natin itong videong ito. Shout out sa tatay nyong karton. Nako, ito na mga pre, no? Utragis, andito pala eh. Yung hinahanap kong page eh. Nasa pinakaunahan na pala. Nakuhan tayo dito ah. Ito page ng page ito ng isang DDS to, Mapsat ah. Kasi kwento Maisog New York Maisog New York group. May 32.4 members. Tingnan niyo kung paano sumagot ang mga DDS, ha? Tingnan niyo ha. Sabi niya dito, nahuli na pero bakit blurred ang mga pangalan? Anong meron? Or baka hindi tapos ang script. O, kita nyo naman mga kakapsat. Ha? Ibang klase din ang takbo ng utak. Basta garapata, iba ang takbo ng utak. No? Mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na aresto ng dalawang suspect na sa pagpaslang sa political vlogger na si Alicia Mima Lipata. Ayon sa Philippine National Police ngayong Huwebes, July 23. Nahuli ang dalawang lalaki sa Mabalacat, Pampanga. Isa sa kanila ay tinuturong gunman habang ang isa naman ay umano'y driver. Mabsat, no? Nahaharap sila sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Na-recover di umano ang kanilang mga dalawang hand grenade, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Iniimbestigahan pa ang motibo ng krimen. Alam nyo, tapos tingnan nyo paano mag-comment to. Ang ina nyo, sabi nyo. Gawa-gawa nyo yan, binayaran lang naman yan. Binayaran lang daw to. Ginawa nilang collateral damage tapos si VP Sara ang ituturo niyan. Ako po, kita nyo mga takbo ng utak nila. Ikino-connect nila si Duterte, hindi dapat hanapin si Mr. B. Sinong Mr. B? Scam yan, bayaran yan, kukunin yan. Kita nyo mga utak ng mga garapatang nag-iiyakan. Suspect ngayon, witness bukas. Desperado na ba talaga ang loyalist? Ganito na ba ang gobyerno? Puro fake lahat. Pero Marcoleta at Bong Revilla, di ba blurred something magical na? Pag yan scripted, hindi na dapat paniwalaan. Sila ang mahilig ng tanim, banta. Script, di ba panahon ni Digong yung mga tanim ebidensya? Sinasabi niya, we plant evidence. We plant intrigues. Anak tayo ng kamot. Puta, pinaglolokal naman tayo ng taong bayan. Tingnan niyo ang mga age 48 tsaka 58. At tingnan niyo yung mukha pa namang bata. Sino mukhang bata? Ay, tanga. Hindi lang pala kayo bobo, no? Pati yung mata nyo, talagang may diferensya na din. Ending yan, doon yan sa Davao may kukonek. Bakit blurred? Scripted po ba yan? Kita niyo mga linya na nakakaya masyadong gobyerno. Malamang. Name and less po. Actually, may nakita pa ako kanina. Hindi ko pa nawawala dito. Tingnan ko baka makita ko dito sa cellphone. Mayroon ko dito nag-comment. Babarain ko sana pero wag na kasi page ng kwento Page ng mga garapata to. Sabi niya dito mga kabsat. Wait lang Nasaan na yun? Natatawa ako Sabi niya, mabsat, ganito yon. Bakit ang bilis daw na resolve ng PNP itong kaso ni Mima. Samantalang daw yung pagkamatay daw ni Rene. Sino bang namatay na Rene? Di ba yung basketballistang Bakit pinatay ba si Rene o namatay? Magkaiba yun, mga bobo talaga kayong mga garapata. No? Ang pinagkaiba dito, si Mima pinatay. Merong mga mamamatay tao. Pero yung kay Rene, nalunod. Walang pumatay kay Rene. Nalunod siya. Diyos ko po, Rudy. Utak talaga ng mga garapata. Baligtad, no? Ay, Diyos ko po. Ibang klase talaga. Kaya tao na tao. Anak ng kamuting mga bakanto, mga garapata. Halos squad ito Tingnan natin, baka lumabas dito yung na yun. Ending yan sa Davao. Bakit blurred yan?
Ayaw na mag-view more eh. Wait lang. Ang bilis naman sa... Ay, ito. Speaking of the devil, ito oh. Oh. Tanga ito yo. Oh, ang tanga. Ito to. Rahadita Daniel. Oh. Studied at North Dame of Kalamansig. Sabi niya, ang bilis naman samantalang yung kay Rene until now wala pa. Ay bobo. Tapos may second emotion. Sa Pilipinas tayong government yan eh ha. Ngayon lang ako talaga nagalit at nagalsa sa mga hayop na politiko. Isa naman, wala kasi mapera ang mga mananansok. Kita nyo, oh, kalto talaga kabobo mga garapata. Yung takbo ng utak nila, nakawote mo, tatawa ka na talaga, no? Kaya, alam nyo, pag tinanong nyo sila, DDS ka ba? Takot na takot sila umamin eh. Bakit? Ikinahihiyan nilang DDS sila kasi automatic. Basta DDS, matik, alam nyo na. Anak kayo ng mga kamote. Diyos ko Lord Rudy. O siya. Ano tayo? Tawag nito. Punta natin to. Yung mga nangyari. Ay, grabe, pati biro nyo guys ito, oh. Si Senator Risa, dumalaw lang kay Mima. Iniimbestigahan na ng NBI ang natanggap naman ay death threats ni Senator Risa Ontiveros matapos siyang makiramay sa pinaslang na vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may persons of interest na silang tinutukoy batay sa social media post na naglalaman ng mga banta. Hinihintay na lang daw ang formal na documentation tungkol dito. Mismong si Senator Risa ang tumulong sa ahensya matapos bumuhos ang hate comments at mga death threat ang kanyang post ng dumalaw sa pinaslang na vlogger. Si Alicia ay kilalang kritiko ni Vice President Sara Duterte at bukas na sinusuportahan ang Marcos administration. Kamakailan lang ay pinagbabaril siya sa loob ng kanyang bahay sa Caloocan City. Mga kapatid, Julius Babaw po. Si Tip Tarty yun, nakita natin. Pero wait lang, meron pa akong kwan dito eh. Yung may video tayong papanoorin actually. Ito to. Oh, nangyari? Bakit nawala? Bakit nawala? Uy, si Red. Grabe naman kayo, Red. Ba't sinama nyo naman si Tatay Digong tsaka si Sarah dyan? Si Robin Hood nandito pa, oh. O, si Alan Peter ba to? Patragis kayo. Si Alan Peter, si Robin Hood, oh. Anak kayo ng mga kamote. Si JDB, nasa baba dyan si Sarah. Anak kayo ng kamote, Diyos ko Lord. Patragis. Oh, ito, AI lang to, Alam niyo naman, halatang AI yan, manak ng kamote. Putragis, nag-iiyakan ng mga garapata. Na lang. Binura ba niya yung kanya? Ito? Hanggang Ito yung mother ni ni Mima. Ito yung kinausap namin nung nakilamay din ako. Kinausap namin, what if makakauwi na? Alam kamusta na ba yung anak niya? Kung alam na ba yung anak niya. Siyempre, 4 years old mga kapsat. Kasi ayaw nilang no? Kaya, ngayon, nakita na sila malamang. So, wala pa tayong update. Pero ito yung update kahapon, Mapsat. Kahapon to. Yung last night niya. Dito sa Metro Manila. Ay, sa Quezon City, sorry. sagot ko niya lahat. Wala ko ang dinasas kahit dito. Maraming salamat po kayo kung bago ko na First lady, maraming naman po. Todo pasasalamat yung si Mother, no? Sa mga sumuporta. Grabe daw yung suporta. Kasi nakita mo talaga overflowing, Mapsat, no? Andyan yung mga kakampik senators, no? Ang daming dumating. Hindi lang mga pro-government talagang makikita natin yung mga nagmamahal kay Mima. Samantalang ito magarapatang DDS, wala silang ginawa kundi manira. Kasi nga maabsat yung mga namatay nilang mga vlogger, putragis, walang suporta sa mga Duterte. Yun ang problema, no? Pagkatapos na gawin nilang lahat, no, para ipagtanggol yung gonggong nilang amo, walang nangyari. Tapos yung isa pa nga, balita ko nalaman nyo ba yun? Parang ipro-prosecute yata yung isa eh. Si Tim Tart, binanatan niya yung isang DDS na ng kay Mima. Ang karma, dasig-dasig, no? Are, ang baboy talunon, nga perte ka manyakol, nga namalba, sang 13 anyos, nga wala huya, di ba?
Oh, nanligad ng tinawanan nila si Mima Alicia. Tinawanan ng baboy talulon na ito si Mima Alicia. Kaya Kilala kung niyo ba yan? sayang ang kanyang pinaritoke. Kay namatay lang daw si Mima Alicia. O ikaw naman, sayang yung utin mo, nga gingamit mo sa 13 anyos, nga wala kahuya, nga kabalan ka. Diba? So shortcut ko na yun. Kasi matagal na, actually, matagal ko na rin na content to. Kung di ako nagkakamali, feeling, ano ba to? 2000, last year or last 2 years ago, na yung, itong si Bakulaw, itong si J. Gibarang Bakulaw, no? Umali ng isang 13 anyos, mabsat, no? 13 anyos yan, ano? Tapos sabihin na natin kahit 2 years ago lumipas yan. 15, o kaya sabihin mo 5 years na, no? Or 4 years, sorry naman, 4 years. Minor pa din. Hanggang ngayon, minor pa din. Mabsat. Kaya itong mga picture na yun, yung mga picture na naka-blurred, dinalaw yung bata. Yung 13 years old noon ito. Matagal na actually ito. Hindi lang ito bago. Matagal na to. Alam naman natin itong kumag na to talaga. Ibang klase talaga itong mga kuan. Itong mga vlogger nila, may mga kanya-kanyang issues itong mga to. Mga kumag kasi. Mabsat. But anyway, sige, tuloy natin to. Ang kapal ng mukha nito, manang-mana talaga sa puon niya, damak-damak ang animal. Kaya, wala kaya may ginapili, pati bata, patos mo pa, wala kahuya, kabalan ka. Diba? Amo ni siya mga vlogger ya sa mga Duterte. Ya. Ang batasan ni Duterte, nakuha niya na nalaytay talaga sa kadugo-dugoan sa mga DDS, ang mga kurukokok. Kung ano ang ugali ng kanilang poon, minana talaga nila. Yun Wala lang. kahuya o ara. Si Mima Alicia namatay, may pinaglalaban, namatay nga may paninindigan, ikaw yung makulong ka dahil sa iyong kamanyakan. Ibang klase. Actually, ito, sino ba to? Taken by Ann. Dumalaw siya kay Mima eh. Alos, pati si Kam pala, 2 hours ago. Mensahe ni Top 1. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Wait lang Parang feeling ko din yung nakita yung nakikita ko. Wait lang Pero ang iniisip ko yung Panginoon. Sorry, di nyo pala nakikita to. Kaya ang mensahe ko po sa Panginoon. Dalawang Facebook kasi naka-open eh. Mag-aanak ni Mima. Kung ano man po yung naitanim ni Mima, sana ipagpatuloy po ninyo. Pahalagaan niyo po yung kanyang alaala, yung kanyang mga nagawa. Higit sa lahat, palaguin niyo po kung ano man po yung naibibig niyo para sa inyo. Nanay, dalangin ko po ang kapayapaan, kapanatagan ng iyong kalooban. Napakasakit para sa isang ina na kayo po ang magkano. Tama. Maganda po yan. Nagpa-transfer lang yan pag ano, Sino to? sa harap ng camera. Yung pangalan nito? Yung nailalabas niya, lahat na kaya niyang gusto sabihin, babato na yan. Masagasaan. Pero yung kabaitan niya, kakulitan niya lahat. Alam nila Boss Mike yan, nila Chris Ulong, sila Pakero, si Pedro, ang nila sa mga tropa. Pero bihira mo kayo magkakasama, magkita-kita. Once na nagkita-kita naman, yung kulitan, hindi mo makakalimutan. Yun. Takero. After yung isang araw pa nila o na pinakausap ng mga salita. Malaking tao yan. 6-footer to. Takero, 6-footer yan. Si Alicia po talaga yung sasama naging malapit ng mga na kaibigan ng dati. Siya rin yung nagbibigay tunay sa grupo natin na pututusin.
Hindi kasi ano eh. Hindi, meron akong sabihin kasi. Mula nung si, gano'n ba kasi nilarecord? Hindi, mula po nung umalis po si Alicia kay Insan. Hindi na po siya nagparamdam talaga sa akin. Hindi na po talaga. Pero, ito po, no, bago po siya kasi mamatik, natawagin niyo po ako. Oo nga, Kapsat Makoy. Hindi siya tumatawag sa akin talaga kung wala kang problema kung tutusin sa lahat. Pero, siyempre, may pagkakataon na, di ba, hindi pinabay na tayo. Di ba, may gano'n. Next. Alam nyo, O, si Boss Mike. siguro gusto ni Mima rin to, no? Pagka siya ay isa niya gusto niya masaya tayo. Ayaw niya talaga tayong ayaw na kaming nalulungkot kapag kami nalulungkot, nandiyan siya lagi, o bakit ka malungkot? Ganon, ano po. Siya parang nanay na nanilisa, bakit ka malungkot? Ganon, ano po. So, ako naniniwala, dahil nakasama ko na matagal si Mima, nakasama ko sa bahay ng ilang buwan, ano po. So, nakita ko kung ano yung attitude niya talaga. Si Tapero, kaya ganyan. Tax, ilang araw kayong magkasama sa abroad? Sa kwarto? Oo, magkasama sila pero kasi bilang mga kaibigan. 6, no? Ipag-deliver ko kasi. Hindi, kasi nagselos yung asawa mo, di ba? Oo, yun. So, Pumunta ka na sa bahay namin. para mag-explain. Sabi ko, hindi, si Mima magigit ganyan. Si Takero, gano'n, paano yun? Gano'n, dami explain sa akin. Anyways, yun yung mga maalala na hindi natin makakalimutan sa'yo at siya. So, mga sa seryosong O, si Tangkay. Kasi na boss, medyo lang ako sa 5 minutes after. O, tragis na dito si Tangkay. So, 2 minutes. Hindi. Wala akong video. So, to remind everyone that life is too short. Pero sabi ng Bible, for to live is Christ, to die is gain. Kung nabubuhay ka kay Jesus Christ, mamamatay kang may very peaceful and may assurance ka in the future. Kasi ang life natin sa earth is panandalian lang. 70 years old is parang privilege na sa'yo, 80. Pero yung dapat paghandaan ng tao is eternity. Yan po talaga yun. Yung eternity is something that is very, very important na dapat maintindihan ng tao. That while we are living in this planet, we have to serve the Lord. Amen. Hello po sa inyo lahat. Oh, kakamping. Si Mima Alicia po, kasama po namin last year, sa kampanya ni Senator Kiko Pangilinan. Parang at that time, very unpopular po na. Pero may hindi lang naman siya, pero parang at that time, siyempre, loyalista siya, tuloy-tuloy pa rin. Ano nangyari, bakit nandito si Mima Alicia? Pero prior to that, matagal po namin kaibigan. Nung narinig ko po yung balita, kasi kalokohan ko po si Alicia eh. Hindi. Marang ako nakuha lang. Posting. Nakuha lang. Tapos, hindi ko to eh. Pero parang hindi ko talaga nagsisingkit sa akin kasi yung parang na the day before siya mamatay. Kaya mo lang natin yung Facebook niya, boss, no? Kaibigan. Tragis, pati si Secretary Llamas. Nakita lang mo kami dati sa rally. Sa EDSA. Pinalas po ko na hindi siya nakilala ng mas matagal. Pero ayun po, hindi ko siya masyado nakilala ng mas matagal. Nakilala ko po yung ano yung kanyang katauhan. At pag pinabalikan ko yung kanyang mga mensahe, yung kanyang ginawa, ay nakakapaldiit dahil sa kanyang tapang, sa kanyang paninindigan, at hindi po namin siya makakalimutan. Ako po ay medyo matagal na rin sa politika at marami na rin po panganib na hinarap. Hindi ko na po kwento dito, medyo sinuwerte lang po ako sa maraming bagay. Pero ang sinisigurado ko po,
kami, yung mga kasama ko, si Lovely, si Tim Carty, at iba pang mga kaibigan, ay lagi po namin ipapaalala sa ating mga kababayan na ito po ay isang makasaysayang panahon sa ating bansa. At kung ano yung ating gagawin o hindi gagawin, yun po ang huhubog ng kinabukasan ng susunod na henerasyon ng ating mga kababayan. Salamat, Secretary. Una sa lahat, ang feeling ko lang, syempre yung hustisya at sana Sino to? po, sa lahat ng madaling panahon. Sorry guys, hindi ko siya kilala. Feeling ko lang din po sa lahat Sherlock, sa shout out, Sherlock. Shout out, nandito Sherlock. ngayon, na palagi po tayo mag-iingat sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi sa kapwa. At syempre, hindi po tayo makakalimutan tumawag sa mga. Okay. Boss Mike, okay na kay Boss Mike. Bilang isang tito, Sino to? Hindi ko kilala, sorry, hindi ko kilala. isipin mo babalik kami ka mamaya. Kasi direct present mo na. Panoorin mo si Yung direct nanay ni mamaya, Mima. gagayahin mo lang. Direct. Yeah. Sa mga hero na mga kailangan. Direct. Director pala yun. Isipin mo na grabe yung, Uy, si JDB. yung saya ng mga tao yun. So kung doon pa naman nakuha na nilang masira ang kultura ng mga Pilipino, baka naman siguro tayo, sikapin naman natin na huwag nang magpatuloy ang gano'n. Si Direk Freddy ba yun? Nasira nila. Wait lang Si Direk Freddy ba yun? Bilang isang tito, Saan? una sa lahat, ang feeling ko lang, Ayun, syempre, ano? yung hustisya, Nasanay kasi ako mahaba yung book niya. sana po sa lahat ng Si Direk Freddy nga pala yun. isipin Hindi mo, ko na mukhaan. Hindi ko na Grabe yung saya ng mga tao yun. So kung doon pa naman nakuha na nilang masira ang kultura ng mga Pilipino, baka naman siguro tayo, sikapin naman natin na huwag nang magpatuloy ang gano'n sa 6 na taon na sira nila. Tuloy natin ang laban. Nandito pa tayo sa Pilipinas Siguro naman deserve natin ang maayos sa bansa. Diba? So, alam ko, makukuha ang justisya para sa iyo. Ang ating Panginoon Diyos na ibigay ng comfort, lalo na sa kanyang nanay. Alam niyo ba, huling hirit ko lang to. Nung makilala ko si Mima, hindi nawala na naririnig ko sa kanya, Sir JDB, sandali, may pupong nakataon. Gawin mo na dyan yung buhay mo. Kung naisipin yung naiwan mo dito. Dito, dami kami Mas dumami kami mga. So, ayun po, salamat po ulit and good evening po. Team Tarty. Bongbong Marcos na. So lahat ng Uy, si attorney. ginagawa ng administrasyon, sinusuportahan. Attorney Del Rosario. Pero at the end of the day, ang magandang lesson na naturo sa atin ni Mima Alicia ay kapag alam mo ang pinaglalaban mo, kapag ang pinaglalaban mo ay nanggaling sa puso mo at para sa bayan, huwag kang matatakot. I think yun yung pinaka-important na lesson. At the same time, sobrang nalilito ako dahil umabot na tayo sa punto ngayon na pinagtatawanan natin kapag may isang taong namatay, kapag may isang pamilya na nawalan, kapag may isang nanay na nagdadalamhati. So, sana po, kami kahit magkakaiba kami ng kulay, pero sama-sama kami sa laban, pagpatuloy kung ano man ang nasimula ni Mima. And I think hindi man siya maganda pakinggan, pero I think naging instrumento po si Mima para po kami ay may magkaroon po ng energy para lumaban para sa bayan. Salamat, attorney. Hello, Ay, putragis! makulit, sweet, Sweet. kaibigan, patampuhin. Scrap ninyo. Kaya naman ako nangyaring madaling araw, sumasagot sa akin, yung vlogger, totoo daw yun. Kasi nga, alam naman ko na update sa yung vlogger ako. Kaya nung pinirintay ko nga sa area, positive yung nangyari. Siyempre, masakit yung bilang kaibigan. Yung mga nagko-comment na ikaw na susunod, ako naman dead na kasi katwiran ko.
ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Kahit anong death threat, kahit anong pananakot, kung hindi papahintulot ang kung may kapal, ay hindi mangyayari sa iyo yun. Diyos pa rin ang magpapasya. Kinantahan na. Hanggang probinsya, sagot ko niya lahat. Wala ko ang dinasig kahit dito. Maraming salamat po kayo kung bago sa kanya. First lady, Nagpapasalamat yung mother ni Mima kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady. sa mga vlogger po. Ito hula mo naman yung umamo kay Sara Duterte na hindi pinalagan. Ako sa iyo. Oo, talaga mahina ako nun. Ang labi. Ayun. Wala naman siguro ako babatiin dito na hello mga DDS. Wala naman siguro. Last time, it was a bit emotional yung pagbibigay ko ng mensahe. Pero ngayon, I won't want it to be emotional kasi alam ko na si Mima Alicia ay gusto na masaya tayo na ihahatid siya at hindi tayo, kumbaga, hindi tayo titigil kung ano man yung pinaglalaban niya ay ipagpapatuloy natin. And yun nga, gaya ng sabi ko noon, these EDS are laughing at her death as if wala rin pumanaw sa side nila. Hindi naman natin pinagtawanan yun. Actually, nung may mga pumanaw din sa side nila, nakidalamhati rin tayo. Yung ginagawa nila kay Mima ngayon, hindi natin ibabalik yun sa kanila. Pero, alam natin that God is watching. And the tears that we're crying right now, God will wipe them away. God will wipe the tears from our eyes. So, we either die for nothing or we die for something. Maiksi lang naman, we will all die. It's just a matter of time kung sino mauuna. May mga classmates nga ako na nauna pa sa akin. But life is too short. You gotta live it with purpose. And Mima has already lived her purpose. Tayo magpapatuloy. Tuloy ang laban. And I'm really happy na, this is not the kind of union na gusto natin. This is not the kind of pagkikita-kita na gusto natin. But I am happy that we are together kahit na magkakaiba tayo ng politika. Alam niyo naman po na, openly kinikriticize ko din po ang mahal na Pangulo. Pero pagdating dito, tayo ay tao. We are humans. And we are one in fighting for the truth and the Filipinos. Mabuhay po ang Pilipinas! Ay, si Mima. Ayoko muna. Kaming mga binaong kanta. Okay na. So, salamat Kapsat, Taken by Tan. Sa kanya po yung mga videos na nakilamay siya kahapon. Tayo, syempre yung ginawa lang natin is nag-aaral lang tayo ng tawag nito, ng kanta. Kanta at tugtugin. Dali lang. Ito lang naman yung ginawa natin nung nandyan tayo sa lamay ni Mimi. Tulog dyan, lahat sila tulog. Si Chris Ulo, si Nyolo. Basta tulog silang lahat dyan. Si Birthday Boy, si Ballpoint, tulog. Si Pikwa, si Bihani Koy, umuwi na kasi na to eh. Alas 9 ng umaga. Tulog silang lahat dito. Ito, si Chris Ulo nandito. Tapos dito sa banda rito, sa bandang side ko, si Nyolo natutulog. Tulog sila eh. Hindi pwede kasing tulog lahat. Kailangan may gising. Tugtugan na natin si Mima. Kasi sabi ko hanggang lunch lang tayo dahil imimit ko nga si Ardayan ng taga Marikina. Alam niyo naman ako, hindi naman ako taga Manila. So hindi ko pa sigurado kung tawag nito,
kung makakapunta ba tayo sa pupuntahan natin. Kaya ito yung t-shirt na binigay ni Arda yan. Ito yun. Salamat, Madam Arden, no? Tsaka sa kanyang asawa. Ito, shoutout sa inyong dalawa. Ayan. Oh, bakit nandiyan si Kap ninyo? Naka-live si Kap ninyo eh. Naka-live siya ngayon. Kanina nakita ko naka-live siya. Kap ninyo. So, yan muna mabsat ang update. Ako, ang tagal-tagal na natin. Mag-subtopic na tayo. Napahaba yung ating, yung itong... Pero dahil ang tawag nito, how do you call this? Dahil na natuntun na at tawag nito, hindi lang natuntun na na-aresto na, nasa hawak na ng PNP itong dalawang gumawa ng karumal-dumal kay Kabsat Mima sigurado dudurugin yan. Malalaman natin bukas ang susunod na kabanata. Tulad ng sabi natin nung isang kahapon, di ba? Nakilala na. Ang sabi ni John Vic, inaaresto na. Now. Paggising natin kanina umaga, ito ang sumalubong. Naaresto na. Oh. Kaya sigurado, hawak na ng kanyan, ng pulis, na-interrogate na yan, napiga na nila yan. Sino ang mastermind? Sino ang nag-utos sa inyo at ginawa niyo to kay Mima? Alright, so countdown tayo sa ating next topic. Shoutout sa 300 plus live viewers, sa mga bago pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mapsat. Maraming salamat po. Alright, countdown tayo in 30 seconds. Oh, ba't ay lumipat sa taas? What's happening?